Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Lalo na doon sa mga kumakain na sinangag, mahal po bigas. Parang ang daming comment Luxury. sa natin sa YouTube yung tungkol sa bigas, talagang sapul na sapul talaga sa tao. po Hindi yung yan? West Philippines yung walang po nakialam doon sa China eh. Aha. Although Nagbigkis-kisa na. Ito ang inaano nila yung bigas. yung bigas. So wala yung kiskisan ng Hindi. kiskisan ng bigas ang gusto. Kisa ng bigas dito. Ito, yun nangyari sa NFA. Yung ibinenta ng paluko, 25 pesos per kilo. Alam nyo, magkano na bigas ngayon? Mahigit 50 na. Di ba? At binago pa yung sako. Tinanggal yung tatak ng NFA. Nirebag nila. Ibig sabihin talagang halos nakaw na yung ginawa. Oo. Di ba? Pag nanakaw na yung ginawa nila, pinaiimbestigahan po yan. Ang ombudsman, sinuspinde 139. Pero ito ang gusto 139 mangyari officials, ni Secretary, Agriculture Secretary Francisco Laurel Chu. Ang gusto niya raw tignan, hindi lamang itong transaksyon na to. Na naganap po ito nung Enero. Ang gusto niya raw as far back as 2019. Tignan niya mga transaksyon ng NFA. Ano ang nangyari doon sa mga bigas? Dahil 2019 po, namumblema na tayo sa bigas. Kung may problema, may sigalot, may kita dyan. Tsaka malaki ang papel ng NFA. Sa totoo lang. Sila dapat nag-intervention no? More or less, ang estimate ng mga nakakaintindi, at least 30% of the market is NFA. Aha. Ganon yung kanilang... may power sila eh. Di sana maserba nila yung poorest 30%. Precisely. Kaya nga nagkakagulo dyan eh. Dahil nga, hindi na sila naging kasabot na sila ng mga traders. Ididemanda raw po, kakasuhan, yung mga traders, yung mga buyers ng NFA rice. Ng mga rebagged. Ang tawag doon, rebagged. Rebagged, Ikaw naman, rebranded lang yan. Rebranded. Rebranded. Okay. Uso na yan, rebranding. Kumbaga, original equipment manufacturer. Meron. Nauso po yan OEM, kung tawagin. Halimbawa, ikaw ay bench. Okay? Ang marka mo, bench. Magpapagawa ka ng bench product sa China. O kaya sa Korea, Xiangyong. Ikakabit na doon, bench. Toyota, ako nakabili ko, Yamaha, walang tatak Kasi yung nakita ko yung original equipment manufacturer, Yamaha na saxophone. No brand? Walang brand yun. Pero alam ko, sinabi sa akin nung kaibigan ko sa Hong Kong, ano yan? OEM ng Yamaha saxophone yan. Bumili ako. Heavily discounted. Pero for all intents and purposes, Yamaha yun. Wala lang tatak. Ganyan po. So, yung NFA, nagiging ganyan na. Parang manok, yung may malaking manok na importer. Kaling din sa rinirebrand Rebrand Hindi naman, iba naman purpose doon. Ibang purpose. Para matanggal yung expiry date. Yan. Malaki po yun. Aging Aging stock din yun. Aging stock din. Pero panluloko na yun, pare. Super panluloko yun. Bantayan na ng yan, Department of Agriculture. Kasi magtataka, ang lulusog ng mga manok Parang hindi galing dito. Lalaki. Meron nga parts pa Ayun. Pero ito, talagang dapat na ginagawa ni Secretary ito. Maganda ginagawa ni Secretary. Nagkaroon daw po na emergency meeting ng NFA Council. At gusto ni Laurel na balikan lahat ng transaksyon. From 2019? 2019. Baka even before that Baka Hindi ba? Nakakakita ka bang NFA rice sa palengke? Ever? Sana yung mga records nandiyan pa
Pero kung ano na. Sana lang. Sana lang. Ako ngayon pa lang. Nag-aalala ka lang, baka kung nasaan na yan. Mga records. Kumpunihin nyo na yung mga records. Ngayon pa lang. Secure it. Sana bago kayo nag-announce, hawak nyo na yung records. Kasi pag-announce ka ngayon, baka bukas wala na yan. Wala na. At saka, all over the network yan, ha? Ang warehouses po ng NFA, kalat yan. Yes, all over yan. Yan ang napakagandang assets nila. Oo. Na pwede sila mag-supply ng bigas Kung saan man. Oo. Pwede silang bumili, pwede silang mag-supply. Yan ang workout. Susupply nila yan, bibili. Baka doon sa warehouse, kung poorest 30%, pwede ka nang bumili. Oo. Diretso na. O libre na. Yung mga nasa 4-piece. Di ba pwede bigyan na lang ng bigas yun? Boss. Logistics yata. problem daw, sabi ni Sherwin. Hindi, ni Rex. Ni Rex pala, ni Rex. Si Sherwin pala, Senator. si Secretary Rex logistics problem daw yan. Boss. Mas gusto nila cash ang binibigay. Kasi mahirap kumita kung bigas. Hindi, tsaka, didikit pa yung bigas. Ilan ang madidikit? Oo. Ilan ang didikit sa'yo? Ilang butil lang yan. Wala yun. Ilang butil lang. Cash yan dapat, Hindi mo nga, papagpagin mo nga yun eh. Oo, hindi Ilang mo butil lang makakain yun. didikit? Wala. Samantala ko Yung 1,000 yung dumikit. Antindi ng dikit nun. Ang problema po, bigas. Ano mga solusyon natin sa bigas? May nagsabi, bigyan na lang ng libreng bigas. Yung 30%. Hindi raw hindi pwede. papayag. Mahirap daw. Logistics problem yan. Okay. Kasi may bigas naman ang NFA eh. Meron. Kailangan nga po, nila yan eh. Dinidispose. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi pwedeng naka-imbak yan buong taon. Di ba? Tuwing harvest, papalitan mo yung stock. Okay. Ayan, tuwing harvest. Parang, para yung mga lumang stock, ma-dispose na. So, pang-emergency yan. Ngayon. Ito ngayon na sinasabi ng iba nating kaibigan. Hindi naman problema yung supply eh. Mahal lang. Ay, Parang gago ka. Parang si Ramon Concepcion. Meron naman eh. Meron naman eh. Mahal lang. Mahal lang. Yun daw pong may nakakaalam tungkol doon sa mga private trade. Traders. Lumabas na kayo. Baka mabuti pa. Lumabas na kayo. Ngayon pa lang. Kawawa yung NFA, sila na diin. 139. Hindi, yung mga empleyado. 139 eh. Bodigero lang Yung ako mga empleyado na yun, kumita dyan. Suspended sila dahil sila nag-rebag. Ang kumita dyan yung boss nila. Yung boss nila. Pero ang pinakamalaking kinita dyan, yung mga trader. Yun ang mga dapat tignan. Yun po ang dapat ikulong. Mukhang wala mangyayari. Hindi. Meron yan. Dapat meron mangyari. Samahan na ninyo, Uncle Sam. Yung kung kulang, kausapin natin ng Justice Department para prosecution na kagad ang tirahin natin dyan. Dire-diretso na sila. Dire-diretso na sila. Korte talaga. Oo. Kailangan madala eh. Kasi hindi lang ngayon nangyayari yan. Nangyayari, every year, nangyayari yan. Every year, meron. Kitang-kita nyo po pag NFA rice yan. Dahil may logo pa yan ng NFA. Okay. Halos yung buong sako, NFA. may tatak. May logo, may NFA, tapos meron pang NFA rice. Meron pa naka... At saka, alam, may season yung tungkol dyan sa yung ganyan. Rebagging, whatever it is. Rebagging. Pagpapasok ng harvest, bulok na to. Ito nandito sa warehouse natin, bulok. Bulok yan. Bulok na yan. Dispose na yan. Dispose na yan. Pamigay. I-rebag nyo nga lang. Di ba? Kasi papasok na yung harvest. Pasok na yung harvest. Hindi, naalala ko nga. Dati, may mga reporter dyan sa NFA. Yan lang ang kanilang business. Sako. Antindi nun. Magsusupply ng sako. Oo. Kasi, bakit kailangan lagi ng sako? Bukod doon sa isa sako yung mga bigas ng NFA, kailangan pa i-rebag. Oo. Dalawa eh. Yun lang mga kanilang racket. Ayun, kanya-kanya racket lang yan eh. Di ba? Private traders po dapat dito ang... Identified naman yung mga private traders, makikita Alam mo yung sa kumpanya dokumento yun. Yung dokumento, alam mo.
Oo. Tapos tanongin nyo, ilang beses nyo nang ginawa yan? Palagi ko, kakanta yun. Konting ano lang. Yung mga dating opisyal na NFA, damay ba dyan? Dapat. Meron, palagi. Dapat? Ito, yung mga private traders, itong suggestion ko sa inyo. Huwag nyo nang hintayin, tawagin kayo sa Senate. Mas mahirap yun. Iimbestigahan ba na Senado yan? Ay, hindi ba interesado ng Senado dyan? Hindi. Baka kakampi. Ha? Hindi mo masabi. Baka kakampi. Parang tahimik nga, ano? Ang ibig mo sabihin, boss of all bosses, yung mga nandun. Malalim. Capo de tutti capi. Kapo di. Nga tayo, Mga kapo di kapo. Malay mo kung kakampi. Wala ka na, minarinig ka ba? Mag-iimbestiga ka. wala nga eh. Wala akong narinig eh. Wala. In fact, Hindi ginagawa ng Secretary Laurel. Naunahan kami ni Kiko eh. Ayan. Di na kailangan. At saka busy kami. Busy kami kay Kibuloy. Busy ka. Kibuloy. Patay tayo. Patay tayo. Kailangan din imbestigahan kasi yung pare. Yung tawag nito yung nangyayari si Taguig Makati. At, Yun din. ito, I won't be surprised. Taguig Makati. Pare, maliban sa Taguig Makati, Kasi may Cayetano sa Senado, may Binay Binay. sa Senado. ito, I won't be surprised. Taguig Makati, okay yan. Malamang baka imbestiga. Ang isa pa, Ano? yung riot sa Bangkok. Maimbestigahan. Paano nakalabas yung mga ito? that's the At other bakit? thing. Akala ko ba stricto sila magpalabas ngayon ng mga Pilipino, di ba? Lumuwag. Yun naniniwala ka kasi sa press release eh. Oo nga eh. Kasi yun ang panay-announce nila eh, no? Stricto na kami. Against trafficking. Ayan. Hindi naman trafficking to eh. Hindi yung mga naglayo to, mga na-traffic. Ito yun na. Precisely kaya nandun dahil trafficking ba? Walang dyan kasi, ang ASEAN, hindi mo kailangan visa. Visa, diretso ka eh. For so many months. Oo, diretso lang. Diretso ko lang eh. So, hindi mo kailangan ng... kailangan mo po ba ng backup dyan, ng recruiter? Hindi, diretso ka Punta na. ka na lang doon. Diretso ka na. Oh. Tapos, mag-business ka na agad. Eto, may utos po ang Supreme Court. Ang mga local government o LGU, kailangan unified, single ticketing system lang. MMDA lang ang mag-i-issue, yung mga LGU. Sa mga traffic violation po, kasi kanya-kanya yan. Tapos kinukumpiska ang lisensya. Nag-ruling na ho ang Supreme Court, hindi Hindi pwede. pwede yan. Okay. Single ticketing system. At hindi nyo pwedeng Kumpiskahin ang lisensya. Yes, yan. Maliwanag ha. Kasi po, yung mga LGUs, may kanya-kanyang traffic Kung paano, ordinance. At saka may kanya-kanyang panikit. Ayan. Yan. Doon nagkakatalo yung panikit eh. Violation receipts. Ordinance violation receipts. So ngayon, Tawag sa amin yan, panikit eh. panikit. Boss, magkano ang panikit mo ngayon? Yan. Hindi, sa amin, ano lang eh. 20 pesos. Mali. Sa amin, 40. So, yun daw pong traffic code, baliwala na yan. So, yun lang daw unified. Ticketing Ano system. to? Ano na ba to? Yung, kumbaga, Nagawa na ba yun, boss? Gagawin pa lang ng ako MMDA. may kikita dyan. Gagawin pa lang. May system yan eh. Kailangan meron kang computerized system. Command center. Yan. Meron. Tapos may panikit ka. Yun ang mahal. Yung mahal. Yun ang mahal. At, Electronic na yan. pero hindi na ho kailangan ng panikit yan, printing hindi. Meron kaming bibili na gadget. Ganun. Traffic enforcer. Yan. Yan. Siguro mga 500,000 isa na. Yun. Mahal. Baka prelude to dun sa pare. No contact. No contact. No contact. Ano yun, parang, Kinakabahan ako parang tinatap mo yung lisensya dun sa gadget. Para credit card. Parang credit card. Naku, ang daming gagawin. Pati lisensya. Pati lisensya, lalagyan ng babaguhin. chip. Lalagyan ng chip. Puta, pwede na yan. Mabigat. Mabigat ito. Laking pera nito. Mabigat ito. More than meets the eye. Tingnan natin ang mangyayari dyan. Ano tip of the lang yan? Ice cream. Tip of the ice cream. Pero ang mahalaga hong effect nitong Supreme Court ruling, uniform na lahat ng multa, halimbawa. Yes. Kung ikaw ay speeding, Ito. doon sa ganun, 1,000, dito 5,000. Yeah. Ngayon, unified na po Isa yan, lang. pati multa. Kailangan ma-MMDA
MMDA na lahat na in charge talaga. Diba? Malay mo ngayon, yung traffic ticketing system, bukas makalawa. No. Lahat ng basura na. Oo. Kopo na nila. Hindi kayo pwedeng kanya-kanya dyan. Yeah. Common yan eh. Kasi di ba, pwede mo nang i-argue eh. Sa Supreme Court eh, basura, lahat tayo. Apekto, hindi naman bawat syudad eh. Eh, nandyan yung kita nila. Tipping. Fee. Sasabihin, 10 trip. Yung pala, isa lang. Isa lang. Sa babayaran mo, 10 trip ng paghakot ng basura. Kaya nga doon sa Reman Bill eh. Puta na, yun. Marami kayong basura eh. Marami kayong basura Ang claim doon, 100 beses nang dumaan yung basura dyan. Walang pakialam yung mga nakatira dyan. Right. Kakukuha nyo lang ng basura kahapon. Ba't andito na naman kayo? Boss naman. Alam mo na yun. O, sa bagay. Five times nga po dumaan dyan eh, according to our record. Oo. Pagandahan tayo. Oo. Anti sinasabi ng Supreme Court. Ayan. During crisis, pwede na i-take over ng Department of Energy ang mga oil firms. Naku po. Crisis. Oil firms lang, hindi power company. Bakit limited? Alam nyo, may nagyayari dyan sa oil. Oil. Mataas ang presyo ng oil. Okay? Ang ginagawa ng mga, lalo na yung maliliit, smuggled. Meron? Well, ang estimate nila, 10% smuggled. Para magkaroon sila ng advantage over the big three. Sino yung big three? Shell, Caltex, Petron. Gagawin nila, kung smuggled sila, bababaan nila yung presyo nila. Ia-undercut nila. Ito na balitaan ko sa mga dealers mismo. Okay. Ang Petron daw, handang lumaban sa mga smuggled. So, pinadive nila yung mga dealer nila. Halimbawa, dealer ka, dito sa lugar na to, kalaban mo, matakbuhin. Na-smuggle. Naka-short, naka-chinelas. Yung mga... yung mga nagtaisilbi doon. Boy, nagsisilbi, lahat. Kayo, di uniforme. Kompleto. Meron pa kayong treats. Meron pa kayong service, garage. Oil change. Okay. Bigyan namin kayong magandang presyo. Labanan nyo yung... mga yan. Mga yan. Until they go out of business. Ganon ang strategy ng Petron. Paano kaya ng Petron yan? Kasi po record-breaking ang profit ng Petron. Last year. Nakita nila hindi tatagal yan because of the present situation na yung mga smuggled ng nangyayari sa market. Arangkada. Therefore, it is to their future income para yung na tapusin niya mga maliliit na yan. Na walang... drive them out of business. I-undercut din sila. Yun ang strategy nyo eh. Tingin nyo, kaya nyo yung Petron na tirahin ng ganyan. Isa pa, ang balita, nakakuha ng deal ang Petron ng Russian oil. Mas mura. Isa-sanction namin kayo, Petron. I'm telling you. Naka-Russian oil kayo, sanctionable. Bakit bawal ba? Sanctionable yan. Nasa international market na yan eh. Bibili ka sa international market, hindi bawal yun. Paano mo nalaman na isa-sanction mo ako? Binili ko to sa Singapore. Paano mo nalaman Russian oil yan? Pero mura. Bakit mura? Ewan ko, refiner ang pinagbilang. Refiner ang pinagbilang ko eh. Malay ko ba? Malay ko. Malay ko ba? Yan po nangyayari. Kaya sinasabi ng DOE yan. Kaya nila. Kahit i-take over namin kayo. Emergency, ko kayo kaaway namin kayo eh. Oo. Ba't kayo Aboitis boy kami. Ba't kayo nagre-record kayo profit? RSA boy kayo eh. Parang repacking yan eh. Parang repacking naman. It's in another form. It's in another. We'll work out din namin kayo. Supreme Court na nagsabi. Supreme Court. In times of crisis, the Department of Energy can take over the oil. Now define crisis.
Ano ibig sabihin ng crisis? Kahit ano na lang, pwede mo sabihin. Daan-daan kayo. Diyan sila papasok. While we Namamatay understand, itong mga maliliit dahil sa inyo. Oo. Take over namin kayo. take over namin kayo. Pero dati, si RSA, sinabi na yan. Abay, kung gusto nila kunin yung Petron, Sa inyo na. sa inyo na yan. Bilhin mo lang. Bilhin nyo lang. Bayaran nyo lang. Di ba? Kasi pare, nag-invest ng todo yung Petron eh. Saka planta. Kumbaga, mas malaki ang kanilang magagawang fuel out of the same barrel. Okay. So, dahil sa kanilang investment, ibig sabihin, Right. naging efficient. Nakaka-value add sila. Mas malaki ang kikitain eventually. Oo. Dahil That's yung business. oil, hindi konti lang yun na nagiging latak. Yun ang ginawa ng investment nila. Wastage nabawasan. Kaya umayaw yung Shell eh. Ang Shell, ayaw, sinara na yung refinery nila eh. Nag-i-import na lang sila ng fuel. That's the nature value adding. Para sa tubig Ang yan. context, wala. Iisa na Sa lang tubig, ginawa nilang Isa maiinom na lang na. nagre-refine dito. Petrol lang. na lang. Oo. Yung Shell at saka Caltex. Hindi. Oo, wala na. Bumibili na lang sa labas yun. Bumibili na Di lang. lalo na yung Coastal. Coastal Depot dyan sa Subic. Oo. Rebranded yun. Rebranded. Repack. Parang rebagging. Repacking yan, yun pare. eh. Parang rebagging yun. Oo. Matindi itong Marvic Leonin eh. Ang justice. Ang justice, oo. Reverse yung Court of Appeals. Ganun ba dating Unconstitutional yung takeover. sabi ng Court of Appeals. Reversed. So, ite-take over daw. At in times of emergency, in times of crisis, Paano mo nga nalalaman kung crisis or emergency? upon the direction of the President. Ayan. Napanood. Mabigat yun Medyo Halimbawa, gera. nakot mo pa presidente ngayon Ito yung hindi ko maintindihan. Ano ang pwedeng gawin ng Department of Energy Pag nag-take over pagdating sila, sa calamity and crisis Yan. na hindi pwedeng gawin ng private sector owner? Bakit kailangan i-take over? in In a calamity and crisis. We're in the same situation. Ikaw, Energy Department, pareho din ang situation mo doon sa manager ng Caltex or Shell or Petron. What makes you different? The difference, sir, is we are going to direct them to supply this area, not this area. Saka pwede di ka- utusan mo na lang, ba't kailangan mo i-take over? Saka pwede ka maglagay ng price ceiling. Pwede ka maglagay ng price ceiling. O pwede mo rin i-declare yun na In times of emergency. nagmamanage yung paring, ito ang DOE ba, alam nilang i-manage yung mga business na yan? At pati take over mo sa kanila? Kahit ba emergency yan o calamity? Mas magaling ba silang mag-manage? Hindi nyo nga naiintindihan yung negosyong yan dahil wala naman kayo sa negosyong yan Bakit mo ite-take over? Hindi. Dahil sa sinabi ho ninyo na hindi namin alam yan, bukas mag-tutorial itong mga bata itong mga bata namin. Seminar! Seminar. Agad. Gastos na naman yan. Kailangan yun. May pamerienda pa kain. Kailangan yun. Kailangan magpa-seminar. Hindi ko Baka na, off-site pa yan. the point is, hindi ko naiintindihan yung ruling ng Supreme Court. In times of crisis, dapat i-take over. Pwedeng i-take over. Anong advantage meron yun? Mas naiintindihan ba ng Department of Energy yung negosyo? Let me put it this way. They will still be the managers. We will just be monitoring them. Yeah. Kahit hindi i-take over, pwede i-monitor. Ngayon talaga nagmo-monitor naman kayo. Yung mga maliliit nga, hindi ngayon nakukuha yung smuggled oil nila eh. Smuggled oil Ano pa? Tatanga-tanga kayo dyan Di ba? Ang laki nawawalang revenue ng gobyerno. Okay, 9:30 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Baral, kasama natin Joel Laksamana at si paring
Jonathan De La Cruz, good morning. Good morning, sir. Good morning, pare. Okay. Yeah. Ano bang balita mo sa Macquarie? Yung sa Macquarie, pare. Meron pong grupo sa Australia, yung Macquarie Group Limited. Kasi nagkataon nandun ang ating mga opisyal, presidente. At timing. aside from the special summit ng ASEAN leaders, medyo they're trying to promote the Philippines for investments. Itong financial company na pangalan Macquarie Group. Financials Group yan. Financial Group. Mag-i-invest daw po dito sa Pilipinas sa mining, sa digital sector, at saka sa renewable energy. Ayan. Tama yun, okay lang. Ang kanilang managing director, CEO, Shemara Wikramanayake. Ano ibig sabihin? Wikramanayake. Kausap daw po yung presidente, ang ating si President BBM. Kaya ganado raw po sila mag-invest dito yung Macquarie. Ang may problema Ano sabi? ang Macquarie mag-i-invest daw dito. Renewable energy and Kausap ang digital, ang safe kanilang, ventures. ano kaya nationality nito? Hindi, Australian yan eh. Kaya nandun. Shemara Shemara Wikramanayake. Oo, he is based in Australia. Yung Macquarie is an Australian company. Siyempre, ganado sila mag-invest dito. The last time na nag-invest sila dito kasama GSIS, ang laki ng kinita nila eh. Ang problema po dito, ang napansin namin, ito Macquarie na to, Mahilig sa ganyan yan. ang iniisip nila rito, Laway. yung mga may gulangan, Oo, yung laway. nagkakagulangan. Oo. Yan. Yan. For instance, Nag-invest na sila dati. kapartner sila dyan sa LRT1. Yan. Alam naman natin nangyari dyan. Okay? Kinuha yan ng Metro Transport, Oo. Yung ano. MVP Group, At Ayala saka Ayala. Group, at saka Macquarie. Yan. LRMC ang ano. At ang pangako nila, tatayo yung extension from Baclaran To to Bacoor. Bacoor. Mahigit 10 taon na yon. Wala nangyari. Meantime, lahat ng kita ng LRT1, nasa kanila na. At saka yung, Hindi ba magulang yung investment? at saka yung investment ng Macquarie doon, laway. Laway. Oo. Kasi, ano Mahal ang laway ngayon. Ha? Oh, matindi. Matindi yan. Matindi. Per liquid ounce ang bayaran ngayon. Walang pinag-iwayan doon sa investment. CC, ano ba yung CC? Di ba? Ounces, liquid Oo. ounces. Walang pinag-iwayan doon sa investment nila sa Asian Infrastructure Fund kasama yung coastal. Ayo. Dati yun. Nung Yung- panahon parang Yung coastal po, yung coastal is a depot sa Subic. yan. Dan tinatago ng mga kano Dati. yung kanila mga fuel. Oo. May nag-take over niyan. Yung Asian Infrastructure Panahon ni Fund. GMA, si Greggy Araneta. At nabigyan ng katakot-takot na incentives. Sa anong dahilan, di natin alam. Maaring talagang may dahilan o dahil sa pisan lang siya ni FG. I don't know. We don't know. Basta Pero nabigay. factor yan. Nabigyan ng incentives. Noong panahon ni Noy. Panahon ni Noy, benta mo yan. Oo. Nagtayo ng fund. Kasama yung GSIS, Macquarie. Yan. Yan. Joint venture. Fund. Tinake May fund. over nila yan. Pero ang nangyari po dyan, GSIS ang naglabas ng pera. Galing, ha? Para rin yan yung GP doon sa, Pero yung- ito hindi yung- lang laway ang ginamit. May kasamang pawis na to. Tama. Sa Macquarie. Macquarie, Ang daming kinausap. Ang ginawa po, pera ng GSIS, tapos nangutang ang GSIS, ginawa ng Macquarie, naglakad sila na magpapautang sa GSIS. Yan. Para mabayaran yan. Yan. $500 million. Yang
Kasi ang mahalaga po dyan, yung incentives. Tax exemption. Puro imported na fuel yan. Fuel at saka yung mga renewable. Yun na nga. Andito, ito ang papasukan nila. Papasukan na naman nila. In fact, they have been given the green lane certificate ng Department of Trade and Ito, Industry at BOI. Ito, di ba? Oh, Pare, may pawis na yun. Nilakad na magpapautang. Mahirap yun, ha? Okay. okay. Tumakbo yung negosyo. Nabayaran na ngayon yung utang. At kumita pa. Sila ng GSIS. All of a sudden, one morning, panahon na ni Procopio, kailangan ibenta na natin to. Bakit ibebenta? Kumikita eh. Masama yung investment ng GSIS, kumikita eh. Government, kumikita. Yan. Ang ginawa nila, binenta nila kay Manny Pangilinan Group. And Keppel. So, yun ang gravy pa. Additional gravy yun. Kasi nabawi mo na lahat eh. So meron ka na naman transaction. Another transaction. Yan. Ang bumili po, Keppel at saka MVP. Keppel of Itong walang Singapore, yang Keppel, nagyabang. Kasi listed sila eh. Listed sila sa Singapore eh. Listed sila sa Singapore. We just bought Kailangan may Coastal. disclosure. We just bought Binili Coastal. namin Coastal. Accounting for more than 30% of the Philippine market. Mabigat. Tax incentive yan. Oo, mabigat. Yun ang iniisip ko eh. Baligtad eh. Papasok yung oil, walang tax. Itatax nila pag lumabas ng Coastal. Kasi dapat yun, sa Subic lang ang service. Gamit na. Napakalaki. 30% nga ng market. Ibig mong sabihin, Subic, 30% ng market? Hindi eh. Hindi. So, lumalabas yung fuel doon sa Coastal. Sigurado ba tayong tax paid yun? Tax paid yun dahil may color eh. May coloring yung boss. Oo. Hindi naman chinecheck yan, walang yakolo. Di ba meron ka? Marker fuel marking. Fuel marking. SGS lang kumita dyan eh. Procopio rin yun. Procopio. Hanggang ngayon, pare. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. Patak na patak ang metro. Sabi nila, bakit hindi pagpasok ng oil tax? Kung ano yung lalabas, Tax ulit. i-reimburse kita. Oo. Di kailangan, ganado ka ngayon mag-declare kung ano yung lumalabas kasi marireimburse ka eh. Oo. Hindi. Baligtad eh. Baligtad. Tax-free papasok, tapos tsaka lang mabayaran tax paglabas. Oo. Di may incentive siya na hindi i-report yung lumalabas. Siyempre. Whereas the other way, taxes, binayaran mo na yung tax ng buong shipment, paglabas niya, kailangan i-declare mo kasi diyan ka lang marireimburse eh. Hindi ba mas maganda yung gano'ng sistema? Bakit hindi yun ang gawin? Pangit yun. Pangit? Wala. It's not Kikita? it's not conducive to investments. Oo. Hindi na encourage. Hindi na incentivize. Hindi na incentivize sa mga Direct tao. investment. Pero alam mo kung Ngayon, papasok na naman ito. Yun na nga eh. Ito na naman. Babae yung ano eh. And if you read the articles, lalo na sa mga dyaryo na ng kanilang business Nakakampi nila. Kakampi nila. Abay, glowing eh. Oh. Glowing yung report. Ano They're sinasabi? providing employment, 5,000 Wow. employees, renewable energy, okay? Alam mo ba kung Grabe, anong 15,000 jobs. Alam mo ba kung anong ano dyan? In the face of an increasingly aggressive China. Ayan. Yan. Ganda. Alam mo ba, Coastal, Nationalism 3 beses na silang kumita dyan. Sa Coastal. Paikot-ikot. Paikot-ikot eh. Maliban pa dyan, yung sinasabi nilang renewable energy. Sila 1.5 nauna doon sa FIT eh. Yung mga yan, FIT in May fit to. Siyempre, hindi naman papasok na walang fit yan. Eh. Yung fund, yung mga yan, may mga renewable energy project, malalaki nga, Negros eh, lahat eh. Ang tanong dyan, yung Macquarie ba, totoong Macquarie lang? Ano daw eh? Kasi yung Ang Macquarie... Macquarie ba, yung talagang Macquarie lang sa Australia? O meron Hindi, may Macquarie Singapore. Macquarie-quarihan lang dyan? May Macquarie Singapore, iba-iba daw ang mga incorporators. Loko naman. At mga nagtaka daw yung mga nag-incorporate sa yung parang SEC nila sa Singapore. Parang mga Pinoy daw yung mga pangalan ng mga nag-incorporate na Macquarie. Tunog Pinoy, ha? Tunog Pinoy! Hindi nila maintindihan. Ano ba itong mga ito? Paano ba naging Australian ba itong Paano mga ba ito? naging Australian niya? Tunog Pinoy eh.
Doon lang pumapasok lahat ng mga Ang profits. matindi. Grabe ang coverage ng announcement na yun. Super yan. Papasok daw yung Macquarie. Yan. Babae yung CEO. Yan. Wala pala, mapababae o mapalalaki. Wala, pareho lang. Wala ka mapipili. No? Yan mga yan, Hindi, investment. kapopromote lang na editor-in-chief nitong pahayagan na natin pinagtatrabahuan namin ni Conrad. She has to earn her keep. Ay, front page pa to eh. saka ito Front pa. page. Oo. Yes, Pulling all the stops. Ikaw naman kasosyo yan eh. Alam mo yan, Brad, pati. Yan yung mga, GSIS, mag-invest ka. Ha? Yan. Papunta ka pati doon sa UK ngayon. Pupunta naman tayo sa Global Infrastructure Infrastructure Fund. Partners. Na tinake over na ng ng BlackRock. BlackRock. The world of high finance. Yeah, Parang high- yan. Pero talo sila sa Hindi. NAIA. Susuob daw sila. Babakas kay RSA. Makikibakas. Makikibakas daw sila. may Makikibakas. kabakas na yung San Miguel eh, Korea eh. Inchon. Hinchon eh, paano yun? Pwede pa yan, boss. Pwede pa. Oo. Baka bilhin din nila yung Hinchon. Naibigay mo na ba? Na yung final na may mga post-qualification. Post-award. Post-award. Post-qualification problems ka. May problema. May problema. Post-award. Baka mali yung comma. Yan. Magkakaproblema ka Imbes na period, ginawa mong comma. Alam mo bang magkano investment ng Macquarie dyan sa mga coastal renewable energy dun sa Asian Infrastructure Fund na yan? Panahon ni President Noy? Ano? 3%. Ha? 3%. 3%? Maliit. At saka yun, di mo pa alam kung laway at saka pawis lang yun. Baka hindi naman pera yun talaga eh. Baka laway, pawis, may jingle pa yun. Jingle pa. Sinamahan pa ng jingle. Bumigat yung- Yun ang Yan, matindi na yun. Matindi. Yun ang matindi. Ano Laway ibig at mo sabihin? pawis. Hindi ho, kasi nung nag-uusap kami discussion with the GSIS people, sinundan ko sa CR yung chairman eh. Tuminggal kami. Tuminggal kami. Sa may pawis, laway at jingle. Jingle, yan. Yan ang matinding investment. Taas ng return. Grabe ang returns niyan. Meron daw pong pinag-iisipan ng Baguio. Tourism tax. Tourist tax. Para sa sewage. Yung sewage upkeep po nila, nagkakaproblema. Problema nila yan Siyempre nga naman, sa dami ng turista dyan, Oo. talagang Ayusin din yan. overwork yung sewage system. Yes. Hindi, tsaka yung mga commercial establishments, yung mga kainan. Saan di ba? Siyempre sa baba. Nakasuso yung nila. Ganun ba, kumikita ba ng husto yung Baguio government from tourism para matustusan niyang gastos na epekto ng maraming tourists dyan? Sa akin, justified yung kanilang tourist tax kung tutuusin. Kasi daw po, yung mga rivers nila, Nagiging na. naloloko. Papunta na sa direksyon ng Pasig Rin. Oo. Ganun kadumi na, pare. Mga some of the dirtiest rivers in Luzon are there in Baguio. Dahil po sa tourism, alam mo may carrying capacity ang isang lugar eh. Hindi pa natin na-determine yan sa mga lugar like Baguio, like tong Palawan. Underground river. Oo. Hindi pa natin masyado na yung science na yan. Doon din ang punta nun, siyempre. Hindi ba? Apektado. Meron pong carrying capacity yan. Nangutang ngayon ng city government para po sa water treatment system. Paano nila babayaran yun? Magastos yan, ang sewage treatment system. Diyan dapat pumapasok yung Macquarie na yan. Oo. Ay, walang return. Naku, Diyos ko. Hindi Laway na nga lang laway. ang gusto nila. At Tsaka pawis. hindi Ito, malakas na to. Tubig kanal na to. Oo, ito ay sakit ng ulo. Tubig kanal na to. Pocha, baka inumin yan nung kaibigan. Wala na. And Pag ininom just matubis. Ang gusto daw po mangyari, pagpasok mo ng Baguio, bayad ka 80 pesos. 100 na, boss. Oo, wag na 80. pesos. Buuin nyo na.
as a matter of fact, huwag niyong ganunin. Ako willingly, babayad ako 100 pesos. Kasi pag ginawa niyong 80 yan, isipin mo magkakalkal pa ng may butal pa, no? Hindi, Gcash naman. Pwedeng Gcash. Gcash. Bahak pa yung Gcash niyo. Saan sila nangutang? Anong Baka bangko yan. financial? Bangko, hindi sinabi. Nag-waste treatment system siya. 4 na rivers po yan. Na papunta lahat sa Baguio. Oo. Lahat yun tinatamaan. Balili, Bued. Oo. Bued. Oo. Ambalanga ba yan? Ambalanga, Asin, Galliano. Ang mabibigat lahat yan. 36-year-old na raw po yung sewage treatment plant ng Baguio. Kailangan na talaga ang baguhin. Kasi yung mga plant na yan, yung mga tubig dyan, pumupunta doon sa 4 na rivers na yun. Depolluted na yung river. Polluted na. Kailangan talaga i-treat yan. Okay? May aangal pa kaya dito? Sa I think they know 80 pesos? Gawin nyo ng 100 kasi. Oo, gawin nyo ng 100. Excuse me. Ha? Mukhang ano daw mukhang may mga nagpo-protest ang tourism, Baka maapektuhan ng ang business nila. traffic o business traffic. Well, we'll see. Paano kukolektahin kaya yun? Mga hotel? At saka yung mga bang. Another 100. Hindi, teka muna, isang 100 lang dapat yun pagpasok mo sa Baguio. O nga, paano kukolektahin? Yun na nga Alam ka naman may toll. Siguro na doon sa hotel. Okay. Naka-tuck in na sa hotel. We don't know how it is going to pan out. Okay. Sige. Pero gusto natin mantayan kasi pwedeng gayahin yan ng ibang lugar. Mga ibang lugar na tourism areas na mabigat, yung carrying capacity na nalalagpasan na. Kagaya sa Palawan. Halimbawa yan, yun na nga, yung underground river. Yung, yung dito, yung writings sa cave dito sa... Ang ono? Oo. Yan. Wala na, hindi Wala na rin na ano yan yung carrying capacity. Baka yan ang template na pwedeng sundin. No? Anyway, okay na ba yan, sir? Meron akong babanggitin lang dito Yung... in-announce ng AFP, well, nag-comment sila dahil, di ba, pwede na ngayong civilians can now own semi-automatic high-powered firearms. PNP. Pero nag-comment ang AFP kasi meron din ng comment ng PNP. Pero okay, AFP ano sabi ng AFP? This will help the military in its efforts to enhance the reserve force para sa ating di ba? Reserve force. Greater challenges ng Hindi- external defense. Okay. Hindi yun dahil sa pakinabang ng mga importer ng barel? Hindi yun. Well, hindi niya sinabi yun. Meanwhile, yung PNP spokesperson naman, ang ganda talaga nito, si Colonel Jean Pahar. Si Jean. Pag naka-uniforme, talaga. Maganda siya? Ganda niya, yun. But anyway, sinasabi niya, sapat daw ang safeguards para mas hindi maabuso yan. Anong dahilan kung bakit pwede na lisensyahan ng semi-automatic? Self-defense? Actually, yan hindi niya binanggit. Ayan ang gusto natin malaman Legal po naman daw ang paghawak po ng armas. Sabi niya. Ginawa nga legal Dati di naman nililisensyahan yan So lahat ng ganyang armas na nandito illegal. Therefore, dapat kumpiskahin. Yeah. Meanwhile, yung may mga Gunless Society of the Philippines, President Norman Cabrera sinabi, naku, hindi maganda yan. Baka mag-foster ng gun culture gaya sa United States. Nagkakaroon ng mass shooting, gano'n. So, dapat daw pag-aralan ng maigi. Pero, yun na nga. Nakakapabahala nga to dahil hindi pa Hindi naman nila sinasagot yung concern Yun lang ang gusto ko marinig. Privilege daw to Maganda ang reason kung bakit lisensyahan dapat yung mga ganyang tataas na kalibre. Unless, okay, ganito naisip ko. It is what it is. Given na marami kasing Pilipino may mga ganitong klaseng armas, might as well encourage them to register it. Wow, okay lang. Ano masasabi mo ron? Hindi. So marami nagdra-drugs. Illegalize natin yung drugs. Anong klaseng logic ng governance yan? Hindi ko maintindihan. Hindi naman right mag-drugs Ito right mag-bear ng arms. Not here.
Not here, ano. Wala sa konstitusyon. Wala sa konstitusyon natin yan kung Jonathan, no. Wala. The right Wala to bear tayong, arms, hindi tayo militia, no. Hindi ho namin sinasabi wag niyong gawin eh. Gusto lang namin maraman ano yung reason, ano yung study. Wala pa. Nagkaroon ba ng study dyan o may naglabi lang? May naglabi lang na lisensya para gumanda kita namin. Oo. Eh, yun ang hindi namin alam. Eh. Hindi namin the public needs an explanation. Kamukha nga yung gun society. Ano sinasabi mo? Yung anti-gun? Anti-gunless society. No? Oo. Legal po na magkaroon ng baril eh. Therefore, ang culture natin, okay lang tayo magbaril. Ito na nga, nagkakaroon na nga ng... Kapag dinala daw natin yung kulturang ganun sa Amerika, yung pwede yung... ganyan hindi nyo ba nakita yung road rage? Naglalabas ng baril? Dati, Baka ngayon, ano na mahaba na ilalabas. Nakakatakot, ano? Paano yan? Balakin ko lang daw sandali itong rice, ano? Sige, bigas. Ang sinasabi po ni... Eto na naman to, si Montemayor. Okay. Sino naman Si yan? Leonie Montemayor Montemayor. ng FFF. Porque ba't Sar- cum laude ka eh? Sorry. Sari-sari daw pong modus operandi dyan. Diyan, kailangan bantayan ni Secretary Laurel. Pare, ano yung modus operandi? Halimbawa daw po, yung record na hawak ng NFA. Okay? Halimbawa, Enero, nakuha yung bigas. Ay lalagay sa record nila, nakuha yung bigas, Oktubre pa lang. Kumbaga, ina-antedate. Para magiging mas matagal na. Ngayon, ilang buwan lang, aging stock na yan. Okay. Kasi, in advance po ng 3 months. Di ba? Oo. Yan daw po, isa yan sa kailangan bantayan. So, dapat yung mga records ay balikan ngayon. Diyan yung makikita. Kaya in 2019. Okay. Meron daw po naman, eto naman, trick sa mga millers. Okay? Meron mga low quality rice, ipamimil. Ang NFA, magpapamil din. Kasabay ng mga traders. Yung sa NFA, magandang klaseng bigas. Yung sa mga traders, mababang klase. Titirahin nila. Switch ngayon yan. Yun. Yan. So, yung magandang klaseng bigas, mapupunta sa trader. Yung mga quality, mapupunta. Pabubulok. Ano NFA. ba to si Montemayor na to? Bakit mo binubuko? Yung may strategy na dyan eh. Ikaw naman. Matagal ng strategy yan, not just in this administration. Ginagawa na yan, ngayon ibubuko mo. Kawawa naman tong... Yan, previous years na po. So sinasabihan niya si Secretary Laurel, yan ang tingnan mo. Diyan maraming kalokohan. Hindi lang yung disposal ng aging stocks sa presyuhan. Pati doon daw sa gilingan, nagkakagimik ka na doon, nagkakaroon na switch. Yan. Kumbaga, parang... Maraming kakuntsaba dyan. Nagkakaroon ng magic. Magic, biglang Hindi lang mababang quality. Yung binigay ng private trader. Pagbalik sa kanya galing sa rice mill, high quality na. Yung pala yung dapat nasa NFA. Okay. Kailangan na ba natin magpaalam? Hindi, wala na tayong kasi tapos na eh. Tapos na itong sinasabi na natalo na si Elon Musk. Ganon. Oh, yeah. Kay Dethroned. Bezos. Dethroned. Bezos. Dethroned na siya. Dati na mayaman yan si Bezos eh. Oo Si nga. Bezos po yung Amazon. Amazon. Itong Elon Musk, yan yung X. X at saka yung Space exploration. Tesla at saka SpaceX. Naman problema Tesla ngayon. Tinatalo nga sila ng BYD. Sa electric. Ang Amazon tuloy-tuloy pa rin eh. Kasi grabe ang delivery.
online sale. Oo. Yan ang... Mas, Maangas ang kanilang ano. Tawag na natin na patulan yung nagpadeklara daw po ng contempt si Risa Ontiveros Kay, dyan kay Rocky Buloy. Kibuloy. Tapos na yan. Ano ngayon? Hindi, Si Risa ka lang naman. kinasuhan na nga siya. Kaya po, ma'am, kinasuhan na siya. Nasa Justice Department. Pero kailangan ni contempt Ikaw naman Boss, papunta na ako sa korte. Hindi makaka... Sayang naman yung papel ko rito. Right. Hindi mako-cover yan pag walang... Oo. Meron na nga kaso. Pakukontempt. Oh. Ano ba naman? Man yan. Yeah, magagalit sa susunod. Oo. Okay. Ikaw rin. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw. Channel 23 at DWIZ 882. Magkita-kita tayo bukas. Ngayon, susunod na. Yan. Ito na. Bagong gupit. Ronda Pilipinas. Bagong gupit. Kasama po, award-winning broadcast journalist at napakahusay na bangus distributor, Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.